Hello sa lahat mga kaidoks. Ang episode natin ngayon ay magtatalakay sa mahigpit na binabantayan ng mundo ang kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa ngayon, nasa malayo na sa palasyo at nasa loob na ng isang detention center. Simula Marso ng taong kasalukuyan, 2025, siya ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ay isang mahalagang pangyayari dahil nagpapakita ito ng seryosong hakbang ng pandaigdigang komunidad upang panagutin siya sa mga aksyon na ginawa niya noong siya ay nasa pwesto pa. Ang kanyang pagkakakulong ay hindi simpleng bagay. Ito ay kinasasangkutan ng mga komplikadong legal na tanong na may kinalaman sa pambansang soberenya at pandaigdigang hustisya na ginawa itong sentro ng atensyon para sa mga legal na eksperto at tagapagtaguyod ng karapatang pangtao sa buong mundo. Ang mga palatang laban kay Ginoong Duterte ay malubha at direktang nagmula sa kanyang pangunahing patakaran, ang kontrobersyal na giyera laban sa droga. Sinampahan siya ng ICC ng mga kasong krimen laban sa sangkatauhan. Inakusahan ng mga taga-usig na sa panahon ng kanyang pagkapangulo mula 2016 hanggang 2022, isang malawakan at sistematikong pag-atake ang isinagawa laban sa populasyong sibilyan. Ang kampanyang ito, ayon sa kanila, ay nagresulta sa libu-libong extrajudicial killing. Ang kaso ng prosecution ay nakabatay sa ideya na ang mga ito ay hindi isolated na insidente ng aksyon ng pulisya, kundi isang patakaran ng karahasan na sinang-ayunan ng Estado. Ang korte ngayon ay inatasan na suriin ang ebidensya upang matukoy kung ang mga di umano'y kalupitan na ito ay umaabot sa mataas na pamantayan para sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng internasyonal na batas. Upang maunawaan ang sitwasyong ito, kailangan nating balikan ang panahon ni Ginoong Duterte sa kanyang panunungkulan. Ang kanyang administrasyon ay binigyang kahulugan ng isang matigas na panindigan laban sa illegal na droga, isang pangako na ginawa niya noong kampanya at buong pusong isinagsagawa bilang Pangulo. Ang pamamaraang ito, bagamat popular sa ilan na naniniwalang tinutugunan nito ang isang kritikal na isyu ng krimen at adiksyon sa droga, ay umani ng matinding pagpuna mula sa mga organisasyon ng karapatang pangtao sa loob ng Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga grupong ito ay nagdokumento ng maraming kaso ng di umano'y summary execution, madalas na maliliit na drug suspects sa mahihirap na komunidad. Ang pangunahing tanong sa harap ng ICC ay kung ang mga aksyon na ito ay bahagi ng isang sinadya at organisadong kampanya na inorganisa mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ang pagkakakulong ng isang dating pinuno ng Estado ay isang bihira at mahalagang pangyayari. Nagpapadala ito ng isang malakas na mensahe na walang sino man ang nakatataas sa batas, anuman ang kanilang posisyon o impluensya. Para sa mga pamilya ng biktima ng digmaan sa droga, ito ay isang matagal nang hinihintay na sandali ng posibleng hustisya. Nakikita nila ang mga paglilitis sa The Hague bilang kanilang pinakamahusay at marahil tanging pagkakataon upang marinig ang kanilang mga kwento at makita ang pananagutan para sa kanilang napakalaking pagkawala. Sa kabilang banda, itinuturing ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang interbensyon ng ICC bilang paglabag sa soberenya ng Pilipinas at isang di makatarungang pag-uusig sa isang pinuno na pinaniniwalaan nilang ginawa lamang ang kinakailangan upang protektahan ang kanyang bansa mula sa salot ng illegal na droga. Sa gitna ng seryosong paratang na ito, aktibong nagtatrabaho ang legal team ni Ginoong Duterte para sa kanyang depensa. Isang mahalagang bahagi ng kanilang kamakailang estratehiya
ay ang paghahain ng petisyon para sa tinatawag na pansamantalang paglaya. Ito ay isang kahilingan para sa pansamantalang kalayaan habang nagpapatuloy ang paglilitis. Hindi ito pagpawalang sala o pagbabasura sa mga paratang. Sa halip, hinihiling nito sa korte na payagan ang akusado na palayain mula sa detensyon sa ilalim ng tiyak na kondisyon. Ikinatwiran ng defense team ang pagpapalaya nito sa batayan ng makataong tulong. Itinuro ang edad at kalusugan ni Ginoong Duterte. Naniniwala sila na hindi na kailangan ng patuloy niyang pagkakakulong at dapat siyang payagang hintayin ang kanyang paglilitis sa labas ng pasilidad. Ang konsepto ng pansamantalang paglaya ay isang karaniwang bahagi ng maraming legal na sistema kabilang na sa ICC. Isinasaalang-alang ng korte ang ilang salik kapag nagpapasya ng gayong kahilingan. Kailangan itong makumbinsi na hindi tatakas ang akusado at lilitaw sa lahat ng mga paglilitis sa korte sa hinaharap. Kailangan din ng korte ang katiyakan na hindi hahadlangan o ilalagay sa panganib ng individual ang investigasyon o ang mga paglilitis sa korte, halimbawa sa pamamagitan ng pananakot sa mga saksi o pagmamanipula ng mga ebidensya. Sa wakas, dapat tiyakin ng korte na hindi magpapatuloy ang tao sa paggawa ng krimen habang nakalaya. Sinusubukan ng defense team ni Ginoong Duterte na kumbinsihin ang mahukom na natugunan niya ang lahat ng pamantayang ito at hindi siya nagdudulot ng panganib. Bilang bahagi ng kanilang petisyon, binigyang diin ng mga abogado ni Ginoong Duterte ang kanyang edad bilang pangunahing dahilan sa paghingi ng pansamantalang kalayaan. Iniharap nila ang kanilang kahilingan bilang isang usapin ng habag na nagmumungkahi ng isang taong may edad na tulad niya ay hindi dapat ikulong habang nagpapatuloy ang mahabang prosesong legal. Isang kawili-wiling detalye ng kahilingan ay humiling si Ginoong Duterte na palayain sa isang ikatlong bansa na hindi pa pampublikong natukoy. Ito ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong estratehiya marahil ay naglalayong kahanap ng isang natural na lokasyon kung saan siya maaaring manatili sa ilalim ng napagkasunduang kondisyon hanggang sa magsimula ang paglilitis. Ang buong argumento ay nakasalalay sa premise na ang hustisya ay maaari pa ring makamit nang hindi siya pisikal na nakakulong. Gayunpaman, ang prosekusyon ay may iba't ibang pananaw sa usapin. Patuloy nilang tinututulan ang anumang uri ng pagpapalaya sa dating Pangulo. Ang kanilang pangunahing argumento ay ang bigat ng mga paratang, mga krimen laban sa sangkatauhan ay napakatindi kaya kinakailangan ang pagkakakulong. Naniniwala silang may malaking panganib na subukan ni Ginoong Duterte na umiwas sa hustisya kung siya ay palayain. Bukod pa rito, nag-alala ang prosekusyon tungkol sa posibilidad na maimpluwensyahan niya ang mga saksi o kung hindi man ay makialam sa kaso mula sa labas ng detention center. Ikinatwiran nila na ang pagtiyak ng isang patas at walang sagabal na paglilitis ay nangangailangan na manatili siya sa kustudya ng korte, kung saan maaaring subaybayan ang kanyang mga kilos. Habang hinihintay ang legal na mundo, ang desisyon ng mga hukom ng ICC tungkol sa hiling para pansamantalang paglaya, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Inanunsyo ng ICC na sinuspindi nila ang sarili nilang desisyon sa usapin. Hindi ito pagtanggi o pag-aproba sa hiling, kundi isang ganap na paghinto sa proseso ng pagdesisyon. Ang paghinto na ito ay nangyari sa partikular na kahilingan ng isang legal team ni Ginoong Duterte. Ito ay hindi pangkaraniwang hakbang dahil karaniwan ay sabik na hihintayin ng isang legal team ang desisyon sa isang petisyon na sila mismo ang naghain. Ang suspensyon ay epektibong nagpapatigil sa sitwasyon na nag-iiwan kay Ginoong Duterte sa detensyon at ang tanong tungkol sa kanyang pansamantalang pakalayaan ay hindi pa nasasagot sa ngayon. Ang dahilan na ibinigay ng legal team para sa hindi inaasahang kahilingan na ito ay kailangan nila
ng mas maraming oras. Ayon sa kanilang mga pahayag, kailangan nila ang karagdagang oras para makakalap ng mas maraming impormasyon at palakasin ang kanilang mga argumento bilang suporta sa petisyon para sa pansamantalang paglaya. Ito ay nagpapahiwatig na baka naramdaman nilang hindi sapat ang kanilang unang paghain o nakatuklas sila ng mga bagong ebidensya na maaaring makapagpalakas sa kanilang kaso. Sa paghiling ng suspensyon, binigyan nila ang kanilang sarili ng pagkakataon na mas maihanda ang kanilang humanitarian argument marahil sa pamamagitan ng pangungulikta ng mas detalyadong medical records o pagkuha ng mas konkretong kaayusan para sa kanyang iminumungkahing paglaya sa isang hindi pinangalanang bansa. Ang pag-unlad na ito ay sinalubong ng pagtutol mula sa prosecution team na nagpahayag na ng kanilang matinding pagtutol sa orihinal na petisyon para sa paglaya. Nagtalo ang mga taga-usig na ang mga paghahain ng depensa ay masyadong maaga at ang kahilingan na suspindihin ang desisyon ay nagdulot lamang ng hindi kinakailangang pagkaantala sa mga legal na proseso. Sa kanilang pananaw, nagpapaliban lang ang depensa. Iginigiit ng prosecution na malinaw na natugunan ang mga kondisyon para sa detensyon at anumang pagkaantala sa pagkumpirma nito ay nagpapahaba lamang sa kawalan ng katiyakan ng kaso. Nakikita nila ang hakbang na ito bilang isang taktika sa pamamaraan sa halip na isang tunay na pangailangan para sa mas maraming oras at sabik silang magpatuloy sa pangunahing paglilitis. Ang desisyon ng ICC na pinagkaloob ang suspensyon ay nagpapakita na ang korte ay handang tumanggap ng mga kahilingan mula sa depensa kahit na hindi pangkaraniwan upang matiyak na ang proseso ay itinuturing na patas. Sa pagpapahintulot sa team ni Ginoong Duterte ng mas maraming oras para makapaghanda, iniiwasan ng korte ang anumang posibleng pag-aangkin sa hinaharap na hindi nabigyan ang depensa ng ganap at patas na pagkakataon upang ihain ang kanilang kaso. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang dating Pangulo ay mananatiling nakakulong sa The Hague sa nalalapit na hinaharap. Walang itinakdang pitsa ng pagtatapos ang suspensyon at ang mga paglilitis sa kanyang pansamantalang paglaya ay magpatuloy lamang kapag ipinaalam ng legal team sa korte na handa na silang magpatuloy sa kanilang dinagdagan na petisyon. Ang balitang tungkol sa legal na usapin sa The Hague ay nagdulot ng matinding reaksyon dito sa Pilipinas, lalo na mula sa pamilya ng dating Pangulo. Sa isang mainit na pagpapakita ng damdamin, ang kanyang anak, si Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte, ay hayagang hinamon si Police Chief Nicholas Torre III sa isang suntukan. Si General Torre ang pinuno ng unit ng pulisya na umaresto sa dating Pangulo noong Marso. At ang hamon ay nagpapakita ng matinding galit at pagkadismaya na nararamdaman ng pamilya Duterte at ng kanilang mga taga-suporta dahil sa pag-aresto at patuloy na pagkakulong. Ang napaka-publiko at agresibong pag-aalboroto na ito ay nagpapakita ng personal at pampolitikang tensyon na nakapalibot sa kaso na nagpapakitang higit pa ito sa isang legal na labanan. Bilang tugon sa hamong ito, nakialam ang opisyal ng gobyerno upang palamigin ang sitwasyon. Hayagang sinuportahan ni Interior Secretary John Vic Remulla si Police Chief Torre na nagsasaad ng kanyang kumpiyansa na hindi uurungan ang opisyal ng pulisya ang hamon. Gayunpaman, mabilis nilang nilinaw na ang mga personal na alitan ay walang lugar sa pampublikong larangan na ang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat ayusin sa pamamagitan ng tamang legal na paraan, hindi sa pamamagitan ng pisikal na komprontasyon. Ang mga komento ni Sekretaryo Remulla ay nagsisilbing paalala mula sa kasalukuyang administrasyon na dapat mapanatili ang kaayusan at na ang panuntunan ng batas
kasama na ang mga proseso sa ICC ay dapat igalang anuman ang personal na damdamin. Kaya, ano ang susunod na mangyayari sa makasaysayang kasong ito? Sa pagsuspindi ng desisyon sa pansamantalang paglaya, ang agarang kinabukasan para kay Rodrigo Duterte ay patuloy na pagkakakulong sa The Hague. Ang focus ngayon ay bumalik sa kanyang legal team na dapat magtrabaho upang tipunin ang karagdagang impormasyon na sinasabi nilang kailangan nila. Hindi malinaw kung gaano katagal ito. Kapag handa na sila, isusumiti nila ang kanilang dinadagdagan na petisyon at muling pagdidesisyonan ng mga hukom ng ICC kung bibigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Ang desisyong ito, kailanman dumating, ay magiging isang mahalagang sandali sa kaso na magtatakda ng trono para sa mahaba at komplikadong paglilitis na inaasahang sumusunod. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng kasong ito. Ito ay kumakatawan sa isang kritikal na pagsubok para sa International Criminal Court at ang kalayaan nitong usigin ang mga makapangyarihang individual na inaakusahan ng pinakamalubhang krimen. Para sa Pilipinas, ito ay isang sandali ng pambansang pagsusuri sa isang marahas na kabanata sa kamakailang kasaysayan nito. Ang huling resulta ay magkakaroon ng pangmatagalang implikasyon para sa pandaigdigang hustisya, ang prinsipyo ng pananagutan para sa mga pinuno ng mundo at ang libo-libong pamilyang Pilipino na patuloy na naghihintay ng mga sagot at ng hustisya. Patuloy na manunood ang mundo habang nagaganap ang walang katulad na legal na dramang ito sa isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ano sa tingin nyo ang aksyon na ito ng ICC? Tama ba na iurong muna ang pagdesisyon sa motion ng pansamantalang paglaya ni Duterte? Ang sa akin lang, napaisip tuloy ako. Di ba sila naman ang gustong pansamantalang makalaya si Duterte? Ba't kailangan iurong ang desisyon? Ayaw ba nila ng kalabas pansamantala si Duterte sa kulungan? Di ba sabi nila sa petisyon, nang hihina na si Duterte? Di ba dapat kaagarang aksyon? Ba't patagalin pa? O di kaya'y may kutob ang kampo ni Duterte na di mapagbigyan ang kanilang petisyon? Kaya ipaurong muna ang ruling ng ICC nito. Pero sa side naman ng ICC at ng mga hukom, ano kaya ang kanilang espekulasyon sa takbo ng kaso? Para bang sabihin natin sa Panginoon, Lord, palayain mo ako sa kahirapan. At sabihin ng Panginoon, o sige, pagbigyan kita next week. At ano ang sagot ko sa Panginoon? Huwag muna Lord, next month na lang kasi hindi pa ako handa. Tama kaya ito? O tama muna? Hanggang sa muli, mga ka-idoks.